Mahal na asawa. Kailan tayo magpapakasal? Babalik ako, tiyak. Bakit ko siya pipiliin? Impossible. Maging maingat ka, ano bang gusto mo sa akin? Gusto mo bang hindi ako maligo? Gusto mo bang dumumi at magpabula? Ito ba si Ruyan? Sigurado ka ba? Ruyan, kapatid na babae sa sekta. Bakit ako nagustuhan ka ng 3 taon? Sa loob ng 3 taon, ano man ang gusto mo, ibinigay ko sa'yo. Bakit hindi mo pa rin ako pinili? Ruyan, dapat pag-isipan mo itong mabuti. Ang kasanayan sa doble kultibasyon, kapag mas mataas ang lakas ng parehong panig, mas malaki ang kita, mas magiging epektibo ang resulta. Pumili ka kay Zhang Seong. Bubuhatin ka lang niya pababa. May oras ka pang magsisi ngayon. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Ako si Liruyan, hindi ako nagbabago. Walang pagsisisi sa mga desisyong ginawa ko. Sige, ipinahayag ko na si Zhang Seong, disipulo ng mga katulong ng LCP, at si Liruyan, pangunahing disipulo ng LCP, ay nagtatali ng kanilang kapalaran ngayon, at sabay na maglalakbay tungo sa walang hanggan. 3 dekada sa kanlurang ilog, 3 dekada sa silangang ilog. Liruyan, magsisisi ka. Ayos na, hindi na kailangan ng pagsama. Bumalik ka na, hindi ka ba nagtataka kung bakit kita pinili? Bulag ka ba? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ay isang bihirang talento. Kaya kong makamit ang alamat ng malaking kapangyarihan sa sarili ko. Gusto ni Yetong na maging kasama ko sa buhay. Mas gusto pa niyang maging lalaki ko. Gusto ko lang umasa sa sarili ko. Ayaw kong basta-basta kumapit sa sinuman. Pinili kita dahil lang sa mga teknik ng sekta. Kailangan ng 2 tao para mag-ensayo. At madali kang kontrolin. Ganyan nga ang tama. Sinasabi ko, nagamit din kita bilang panangga. Talagang nagdulot ako sa iyo ng abala. Ito ang merienda na ibinigay ng matanda. 10 piso bawat isa sa atin. Lahat ibinigay ko na sa iyo. Magpursige ka sa pag-ensayo. Pag nabuksan mo na ang iyong espiritual na ugat, tuwing 10 araw pwede mo akong lapitan para tulungan kang mag-ensayo. Tama, kung manggugulo si Etong Ruo, sabihin mo lang sa akin. Napakabait na dalaga. Ganito pala ang saya ng biglaang biyaya. Sino ba ang mag-akala? Pagdating ko dito, may sistema na agad akong pang-single. Sinabi ng sistema sa akin, na basta't manatili akong single ng 10 taon, magiging walang kapantay ang lakas ko sa buong mundo. Pero noong gusto ko lang naman magtago at mamuhay ng tahimik, at kakabreakthrough ko lang sa Yuanying, biglang tinanong ako ng pinuno kung gusto ko ba ng asawa. Sabihin mo nga, hindi ba nakakainis yon? Pero naman, buti na lang at may pagkamakatao pa rin ang sistema ko. Nang malaman itong may asawa ko, automatikong nag-upgrade ito bilang sistema para sa mag-asawa. Basta magbigay ako ng regalo sa asawa ko. O kaya kapag umangat ang antas niya, ibabalik ng sistema ng 10 beses sa akin. Hindi ba't parang tinutulungan talaga ako ng langit, hahaha. Zhang Xu, pinili mo na ang landas ng kamatayan. Kailangan lang siyang mawala magpakailanman. Wala nang ibang pagpipilian si Shemi kundi ako. Mag-ayos ng mga tao. Siguraduhin na malinis ang galaw ngayong gabi. Matapos umangat ang host sa huling yugto ng Yuanying, naging magkasintahan sila. Gamit ang lihim na paraan, pinahusay ang spiritual root at nakuha ang mutasyon ng Wen spiritual root. Ang mahal kong asawa ay sobrang nagsisikap. Ano ang dahilan ko para hindi magsikap, matulog? Si Etong ay talagang matyaga. May konting talino ka rin, ha? Tama, si Egongzi ang nagpadala sa akin. May mga makapangyarihang tao sa Ye family. Kahit isang daliri lang, kayang-kaya kang patayin. Isang walang silbi, gustong maging kapareha ng Diyosa. Talagang parang palaka na gustong kumain ng swan. Hahaha, may lakad tayo ngayong gabi. Tamang-tama para uminom, mag-ensayo ng espada, at lutasin ang mga problema. Dakila ka talaga, Yuying. Paano mo nagawa iyon? Isa lang naman itong 30 taong gulang na San Zaihua. Yenan, sige na nga. Mas mabuti na ang meron kaysa wala. Sakto, bukas ibibigay ko ito sa asawa ko para subukan. 10 beses ang balik. Ay. Sa wakas natapos ko rin. Uwi ako para uminom ng tsa. Ang bilis naman akong nadiskubre. Hindi dapat ganito. Lei, hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Ako ay isang espiritu na marunong makipag-usap. Anong kakaiba sa pagsasalita ng Mew na espiritu? Noong nakaraan, nakakita na ako ng dilaw na daga na may 100,000 volts. Kung hindi mo naiintindihan, ayos lang, Yen. Ngunit talagang interesado ako. Ang ibang mga espiritu ay tumataka sa akin. Ikaw, maliit na nilalang, hindi ka tumakbo agad.
Nararamdaman ko ang masamang intensyon ng iba. Ang ibang tao kapag nakita ako, gusto nila akong ibenta para kainin. O kaya'y hulihin ako bilang espiritual na alaga. Pero ikaw, hindi mo ginawa. Kaya hindi kita kinatatakutan. Uy, ikaw. Ang cute mo, nakakatuwa ka talaga. Napansin ko, kanina kumakain ka ng espiritual na enerhiya. Kumain ka na ba? Hindi pa. Masyado akong mabagal sa pagkuha ng espiritu ng kalikasan. Kaya nga ako nandito para kunin ang natitirang espiritu ng mga bagong namatay. Narito, para sa'yo. Aba. Ito ay merienda na kahit ang mga matatandang Yuanying ay hindi kayang durugin. Ang ganda ng ngipin niya. Kumain ka na ba? Hindi pa. Wala, pwede mo ba akong bigyan ng isa pa? Natatakot ako na kapag nagutom ako ulit, hindi mo na ako bibigyan. Bahala ka na. Pero mukhang masaya ka sa pagkain at pagkuha. Pero kapag natagpuan ng katawan bukas, ako ang magkakaroon ng problema. Sinasabi mo ba ang taong nasa hukay? Madali lang itong ayusin. Dahil sa inanyayahan mo akong kumain. Sige, tutulungan kita kahit na ayaw ko. Sige na. Yun bang espiritu ng guy na yon, nakuha mo na ba? Malaki ang tulong sa iyong pagsasanay. Ikaw na lang ang kumuha, nakakairita. Ayos na, tapos na. Tapos na ang problema. Magpahinga na tayo. Bakit ka sumusunod sa akin? Umuwi ka na sa inyo. Wala ka bang nanay? Wala naman akong bahay. Dati palagi lang akong nagtatago. Bihira akong makatagpo ng taong hindi masama ang tingin sa akin. Mga multo na handang bigyan ako ng merienda. Mabuting tao. Siyempre hindi ako alis. Mag-relax ka, masunurin ako. Walang panganib. Makakatulong pa sa ilang bagay. Sige, tawagin mo na akong Jinbao mula ngayon. Dati, ganito rin ang pangalan ng pusa namin. Halika na, maglakad tayo. Sino bang nagsabi na wala akong nanay, Jen? Bakit parang ang pakiramdam ko ay hindi maganda? Parang may napanaginipan akong babae na nakapin kagabi. Talagang kakaiba ito. Anong klaseng tingin yan? Tanungin kita, gusto mo ba akong ipagbili? Sagot mo ako, bakit ka tumatahol, aso? Nagtataka lang ako kung bakit ka napunta sa kama ko. Sige na, huwag na lang. Mas importante ang mga dapat gawin. Ang 35 taong gulang na damong gamot, siguradong mapapalitan ng mas malaki. Hoy, anong balak mo? Iyan ay para sa mahal kong asawa. Diretsong magpalit ng isang damong gamot na 350 taon ang edad. Hindi ba't? Kumita ng malaki. Xiao Jinbao, may silbi pa ang halamang iyon. Pero mayroon pa akong karaniwang 3 bulaklak dito. Kunin mo na lang at kainin mo. Sige na. Kapag may magandang bagay na muli, ikaw ang mauuna na makakuha. Sobrang malas, bakit siya pa? Ginoong Ye, nagsimula nang magretiro ang dalaga mula kagabi. Sabi niya bago siya lumabas. Hindi siya makikita ng sinuman. Maaari na kayong umalis. Walang anuman, maghihintay na lang ako dito. Mukhang ilang araw na lang ang kailangan para makalagpas sa gitnang Yuanying. Hindi na ito abutin ng matagal. Salamat, Ye Gongzi, naintindihan mo ako. Dapat ay nag-isa akong nananatili sa alaala ng mga pangarap. Buhay ka pa talaga. Anong sinasabi mo, Shixiong? Shidi, ayos lang ako. Kumakain at natutulog. Yung inutusan ng mga tauhan ko, sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Bakit nandito pa rin ang taong ito hanggang ngayon? Bakit ka nandito? Ito ay lugar ng mga pangunahing disipulo. Hindi ito para sa mga katulad mong maliit na katulong. Nandito ako. Dahil gusto kong makasama ang aking kapareha na si Liu Ruyan sa pag-aaral. Ngunit hindi pa ako masyadong bihasa sa pag-aaral na yon. Gusto ko sanang humingi ng tulong kay Ginoong Ye. Sa pag-aaral. Dapat ba kaming maghawak kamay ni Ruyan, magdikit ang aming mga palad? O ilalagay ko ba ang kamay ko sa likod ni Ruyan para magpalipat ng enerhiya? Zhang Seong, sobra ka na akong mga abuso. Ye Shixiong, hayagang nagpakita ng lakas sa harap ng pintuan ko. Ibig mo bang sabihin wala kang galang sa akin? Shiny, Shixiong.
Dumating talaga ako para batiin ka sa tagumpay mo. Hindi ko inakalang makakasalubong ko rin si Zhang Shidi. Gusto ko sanang makipag-usap at makipagpalitan ng kaalaman sa kanya. Kung ganun, kung wala nang ibang bagay ang kapatid na lalaki, maaari na siyang umalis. Sige, aalis na ako. Zhang Xiong, pumasok ka. May gusto akong sabihin sa'yo. CJ, ate. Anong karapatan ng putik na ito? Magsalo-salo ka, kapatid na disipulo. Salamat, nakatatandang kapatid, hindi masama. Bihira ang mga lalaki na makapagpigil sa kanilang sarili sa aking kagandahan. Napakakalmado. Anong amoy ito? Ang bango, ang bango. Ang puting fox na ito ay talagang may kakaibang espiritu. Maaari ko bang hawakan ito? Haha, kapatid na guro. Bakit hindi mo muna tingnan itong tatlong sanga ng bulaklak? Oh, itong tatlong sanga ng bulaklak ay para sa paggawa. Ito ang pangunahing material para sa mga espiritu ng halimaw. Sa laki nito, mukhang may ilang dekada na itong gamot. Kung ganoon, ibibigay ko ang bulaklak na ito sa kapatid na guro. Ibigay mo sa akin. Ang tatlong bulaklak na may dekada ng karanasan sa gamot ay medyo kakaunti. Ang halaga nito ay ilang daang espiritual na bato, hindi ito maliit na halaga para sa'yo. Bakit mo ako ibinibigay? Ang kakayahan ng junior brother ay mababa. Sayang lang kung itatago. Ang senior sister ay bihasa sa paglikha ng elixir. Para sa'yo, ito ay talagang magagamit ng maayos. Wala akong ibang magandang bagay na maibigay bilang isang mahirap na katulong. Salamat sa iyong kabaitan, ate. Umaasa akong tatanggapin mo ito. Sige, kailangan ko talaga ito para sa aking paglikha ng gamot. Tatanggapin ko na ang ganitong uri ng kabute. Ngunit hindi ko maaring kunin ito ng walang kapalit. Maaari kong ibigay sa iyo ang halaga nito batay sa 120% ng presyo sa merkado. Bilang kapalit ng iyong tatlong sanga ng bulaklak. Ito ay nagkakahalaga ng 300 espiritual na bato. Bigyan na lang kita ng 360. Hindi na. Kapag nag-uusap ang mga kasamahan, parang hindi na tayo magkaibigan kapag usapang pera. At saka, talagang hindi ko kailangan ng espiritual na bato. Itong taong ito, hindi naman siguro niya talaga ako iniisip na kasamahan, di ba? Sige, ayos lang. Sinasabi na ang kalakalan ay medyo hindi angkop. Ganito na lang, bibigyan din kita ng isang kayamanan. Ngayon ay iniisip ka na ni Etong. Ito ang aking pagkakamali. Agad kong ayusin ang pakikipag-usap ng pamilya sa kanya. Ito ay isang amulet. Mayroon itong espiritual na formula na itinakda ng aking mga ninuno. Kaya nitong labanan ang 3 atake mula sa ilalim ng foundation establishment. Kailangan mo lang magpasok ng espiritual na enerhiya para ma-activate ito. Tama, may espiritual na enerhiya ka na ngayon, di ba? Nakikita ko, kaya mo nang buksan ang imbakan na singsing. Salamat talaga dito. Sa 10 espiritual na bato na ibinigay mo sa akin kahapon, ate. Dagdag pa, nagtagumpay ka sa breakthrough kagabi habang nagkulong. Dahil doon, nadamay din ako sa iyong tagumpay. Hindi ko akalain, nagawa ko talagang magtipon ng kaunting espiritual na lakas. Makikinabang din dito. Talagang isang walang modo at walang hiya lang. Ikaw, bata, ay tila may talino. Kung nais mong sumama sa akin, hindi kita pababayaan. Maaari kitang bigyan ng isang dekalidad na kagamitan. Sinasabi mo pang hindi mo ako ibebenta. Huwag kang magbiro, ang may bayad ang tinatawag na pagbebenta. Ang nakatatandang kapatid ay nagdala ng napakagandang espiritual na kayamanan para makipagpalitan. Hindi ba ito magkaiba? Iyan ay parang sinasabi na ipapadala mo ako sa ibang tao. Huwag mong isipin yan. Kung maglakas loob kang iwanan ako, Jen, kakainin ko lahat ng mga espiritual na damo sa iyong imbakan. At pagkatapos ay huhubaran ko ang iyong mukha. Para makita mo ang aking lakas. Sige na. Hindi na kita tatakutin. Ang maliit na fox ay tunay kong mahal na kaibigan at kapatid. Kailangan ng dagdag na bayad, hahaha. Pasensya na, ate. Itong maliit na fox ay inaalagaan ko ng maraming taon. Malalim ang aming ugnayan. Talagang walang paraan para ibigay ito. Ganun ba, pasensya na. Ako ang nagmamadali. Tahimik dito. Kung sana ay may maliit na espiritu na makakausap ako. Walang problema kung wala. Binigyan ng host ang kasosyo ng 30 taon ng 3 bulaklak. Nakakuha ng 10 beses na biyaya. Ibabalik ang isang 3 bulaklak ng gamot na may 350 taon. Kapatid na guro. Tapos na ang lahat. Magpapaalam na ako. Kung sakaling makatagpo pa ng mga bihirang yaman, ibibigay ko ulit kay kapatid na guro. Sana huwag mong tanggihan, kapatid na guro. Ingat ka sa daan. Kapatid Zhang, talagang lalo mo akong pinapahirapan sa sarili ko. Kahit na mataas ang antas ng pagsasanay, wala pa rin akong kahit isang maayos na espada ng Diyos. Kung makatagpo ako ng matigas na kalaban, hindi naman pwedeng suntukin ko lang, di ba? Kailangan munang ibenta ang bulaklak na yon para makakuha ng ilang espiritual na bato. Ngunit bago pumunta, kailangan munang magpalit ng damit na makakapagpahanga. Mas mabuti pa itong suot na damit. May kulang pa ng kaunti.
Ngayon, perpekto na. Tara, puntahan natin ang auction house ng buong bansa. Ako ay mula sa auction house ng buong bansa. Maligayang pagdating, mahal na bisita, Yao Lao. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Gusto kong ibenta ang isang halamang espiritual. Pakisuri po. Sabi ng nakatatanda, nagbibiro ka. Karaniwang halamang gamot. Mabibili ito sa pamilihan. Kung ikaw ay nagdala dito sa akin, tiyak na ito ay isang napakamahalagang bagay. Yele, 3 sanga ng halamang gamot na 350 taon na. Walang saya ang sinabi mo, nakatatanda. Ang 3 sanga ng halamang gamot na ito ay karaniwan na. Pagkatapos ng 30 taon, mamamatay na ito. Sino ang mag-aalaga sa bagay na ito? Hindi ito possible. Ang lasa at ang gamot na ito. Nabaliw na, talagang nabaliw na. Ito ay hindi na karaniwang halamang gamot. Ito ay talagang hari ng mga gamot. Mayroon na tayong halamang ito. Siguradong magagawa ang napakagandang prutas mula sa hornang iyon. Iyan ay isang kayamanang kayang magligtas ng buhay. Ginoo, talagang balak nyo bang ibenta ang bihirang damong ito? Kung hindi, itatabi ko lang ba para gawing panggatong? Hindi, patawad sa aking sinabi. Nagsalita ako ng hindi tama, Ginen. Ginoo, diretso na tayo sa usapan. Ang ganitong bihirang kayamanan, 25,000 medium na espiritual na bato. Basta pumayag kayo. Ibubuhos namin ang lahat ng meron ang tindahan. At agad naming ibibigay sa inyo. O kaya naman, magpunta tayo sa auction. Simula ang presyo sa 2,000. Pero nakangako ako. Siguradong doble ang magiging huling presyo. Anyway, auction. Wala akong oras para panoorin ang mga ordinaryong tao na nag-aaway. Yung sobra sa 25,000, ibibigay ko sa iyo. Salamat sa biyaya, Panginoon. 25,000 ang halaga nito. Sulit na sulit dahil sa kakaibang bagay na ito. Sigurado akong makakapasok ako sa tinatawag na antas ng maestro. Ang lakas ng aura niya. Tanga, bilisan mo at tingnan mo. Yung nasa kabila, tiyak na magandang bagay yan. Bilisan mo, kunin mo na. Huwag hilahin, huwag hilahin. Anong mga sirang bakal ito? Bakit kaganyan? Kaya nitong agad na sumipsip ng kapangyarihan ng Yuanying. Ngunit sa ibabaw, wala man lang kahit kaunting liwanag. Ito ay tiyak na isang sinaunang yaman. Yaman na, yaman na. Sumpa, bakit sa sandaling hawakan niya ang sira-sirang espada? Ako'y nagkaroon ng pakiramdam na may sarili akong dakilang tagalikha, na parang pinagnakawan ng puso. Bitawan mo na yan. Hindi ito karapat-dapat hawakan. Ginoo, hindi mo ba nais na lumayo sa bagay na pinili ko? Mas mabuting lumayo ka na. Hindi kita palalabasin dito. Tapos ka na ba magsalita? Oh. Mga nasanso na immortal, umalis kayo. Ang batang henyo ng sekta ng Celestial sa Siyam na Langit. Ganito lang ba ang lakas ng loob mo? Narito ang 500 mid-grade spirit stones. Kukunin ko na ang sirang espada na ito. Binigyan kita ng sobra pero hindi mo kayang hawakan. Umalis na ang maliit na bagay. Salamat, makapangyarihan. Salamat, Guro, sa pagkakataon. Hayaan mong tingnan ko. Kung ano talaga ang kahanga-hangang bagay na ito. Ang pag-aalala ng puso ay nasira ng emosyon. Ang tabak na ito ay tinatawag na Zuxian. Piraso ng espadang Zuxian. Ito ang sinasabi sa alamat, na makakapagwasak sa mga Diyos, isang sinaunang artepakto. Kung ganito kabisa ang pagkabasag ng espada. Ang pirasong ito ay malamang na hindi umabot sa 1/1. Kung nais mong hanapin ang lahat ng piraso sa malawak na mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Napakahirap na ayusin ito, mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Sandali, 1/1. Kung ang pagbibigay ng bagay ay maibabalik, di ang pagbibigay ng 1/1 na piraso ay makakapagbalik ng isang buong Zuxian. Hehehe, umalis na ang maliit na bagay. Bakit ganyan ang ayos mo? Huwag na nating pag-usapan yan. Si Ruyan, ikaw ba yan? Tingnan mo muna ang tabak na ito. Hindi ito ang tamang hinina sa taas. Ang pag-ibig ay parang sirena. Lumampas na ito sa panahon ng ulan. Ako'y naglalaro ng piano para sa'yo. Mga piraso ng sinaunang espada ng Zuxian. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Ito.
Kakatapos ko lang bumili nito sa espiritu na tindahan sa ibaba ng bundok. Pakiramdam ko ay hindi ito pangkaraniwan. Kaya't nagpunta ako dito para ibigay kay ate. May problema ba? Malaki ang problema. Alam mo ba kung anong klaseng yaman ito? Ito ay isang piraso mula sa sinaunang kasangkapang banal. Kapag inilabas, lahat ng malakas na nasa estado ng pagpapalaya ng Diyos ay magpapaligsahan upang makuha ito. Di ba tama na? Ang talino ni ate ay kahanga-hanga. Kung nasa iyo ang kayamanang ito, kayang pumatay ng engkanto. Pero sa akin, nagagamit lang ito pang kahoy. Hindi pwede, sobrang mamahalin yan. Hindi ko tatanggapin. Pupunta ako kay ate. Huwag mo akong lokohin. Ayaw mong tanggapin. Paano ko pa ma-activate ang system reward kung hindi mo tatanggapin? Ate, pakinggan mo muna ako. Una, may taglay kang celestial root. Malaki ang maitutulong ng kayamanang ito sa iyong pag-unlad. At magka-daw partner pa tayo. Basta mas mataas ang antas mo. Ang mga benepisyo nito sa akin ay lalong lalaki. Ngunit kung nasa kamay ko ito ay magiging isang espesyal na piraso ng bakal lamang. Pangalawa, ngayon ay nakatuon sa akin si Etong. Kung sakaling lumabas ang balita tungkol sa artifact, hindi ba't magiging dead end ako? Kaya't mas mabuti na ang bagay na ito ay nasa kamay ng aking nakatatandang kapatid. Sige, ayos lang iyon. Regalo mula sa host. Matagumpay na na-trigger ang 1-0 last pagpapala. Nakuha ang mahiwagang sandata, ang espadang pamatay ng mga immortal. Sa wakas, naging tagahanga na rin. Hindi na maaga ang oras. Magpahinga ka na ng maaga. Aalis na muna ako. Yenan, mag-ingat ka sa daan. Yene, Zhang Xiong. Isa kang walang silbi. Kakakuha mo lang ng kayamanan. Agad mo nang ibinigay sa babaeng yon. Ano bang alam mo, isang solong lobo? Sige, hindi ko alam. Pero kailangan mo akong sabihan. Sa kalagitnaan ng gabi na ito, hindi tayo babalik para matulog. Talagang napakabobo. Pumunta pa dito sa abandonadong kurugong bundok para magyelo. Para lang makita ang sinasabi mong sirang blind box. Hoy, magsalita ka naman. Mukhang hindi lang tayong dalawa ang gising sa gitna ng gabi. May tao. Magaling ang kutob ng batang ito. Pero talagang malas ang kapalaran mo. Sinabi ni Ginoong Yen na ipaparana sa iyo ang walang hanggang pagdurusa ng paglamon ng kaluluwa. Bilang tagapagtanggol niya, syempre gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Pero ang suot mong itim gintong kasuotan, sakto, magiging damit mo sa libing. Kung mas maaga ka lang sana dumating, baka talagang naging abala pa ako. Pero ngayon, Kuya Zhang, tumakas ka na. Ako na ang hahawak sa kanya. Yene, talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan. Matandang aso. Naglakas loob kang saktan ng aking espiritu. Dahil naghanap ka ng gulo. Huwag kang magalit sa akin. Talagang nakakatakot ang espada ng Zushan na ito. Isang sulyap lang. Nauubos ang lahat ng aking espiritual na lakas sa tuktok ng Yuanying. Bata, hindi ganyan ginagamit ang espada. Kung ganito ka kaalam sa espada, matanda, bakit ka nagtatago sa dilim? Bakit ngayon ka lang nagsasalita matapos ang palabas? Naiinis ka ba na hindi ko ito pinatay ng mas maganda? Gusto mo bang bumaba at turuan ako ng personal? Ay, huwag. Yung hawak mong napakabagsik na espada, sobrang mabigat ng puot. Hindi ko kayang turuan ka. Ngunit ubos na ang iyong espiritual na lakas. Tapos kanina, pinilit mong gumamit ng kapangyarihan. Ngayon, malamang hindi ka na makakatayo ng maayos. Sabi mo, kung ang matandang tao. Sa oras na ito, nagkaroon ako ng masidhing pagnanais na magnakaw at pumatay. Batang ito, sa tingin mo kaya mong makalampas sa ilang sulyap ko lang. Subukan mo. Tingnan natin kung mas matibay ang katawan mo, o ang talim ng aking espada. Dam, siniyasat ko ang aking espiritu. Pero walang makita. Ganap na hindi ko matukoy ang lalim o kapal nito. Kung mag-away man, kahit na kailangan kong sumabog ng aking espiritu, dapat ko pa rin basagin ang ilang ngipin niya. Hahaha. Ikaw, tusong bata. Masyado kang nag-ina. Sa ganitong estado mo, isang tulak lang ay babagsak ka na. Mahirap na nga ang tumama sa hangin. Gusto mo pang putulin ang matandang daan. Itigil mo na ang ganyang nakabibinging postura. Magandang araw ang pakiramdam ng matandang daan ngayon. Hayaan kitang makakita. Tingnan kung paano talaga gamitin ang espada. Magulo ang pag-iisip. Sa panaginip, palagi kong naalala ang iyong malambot na tainga. Salita.
Bibigyan kita ng 2 hakbang. Kung gaano karami ang iyong mauunawaan, nasa iyo na yon. Ganitong antas ng kasanayan. Madali lang itong itapon. Ano ba talaga ang gusto mong makuha sa akin, matanda? Hindi ako naniniwala na may libreng bagay sa mundong ito. Yenue, nag-isip ka ng labis. Ako, ang matandang daan. Gusto lang sanang makita ang espada na kayang pumatay sa siyam na impyerno, na nahulog sa kamay ng isang batang may likas na pag-aklas. Hindi ba? Kaya bang butasan ang mahamog na langit? Sige na, huwag mo nang ipakita ang iyong pangit na mukha dito. Itong nakapaligid na hadlang sa loob ng 100 milya ay ginawa ng matandang daan, na itinayo ko habang lasing. Matapos ang isang insenso, mawawala na lahat ito. Pagdating ng oras, yung matatandang hindi mamatay-matay sa sekta na ito, ay agad na darating. Kung ayaw mong mamatay sa kamay nila, tumakbo ka na agad. Hahaha, isang malaking panaginip ng buhay, isang banga ng alak. Libu-libong taon ng pakikipagsapalaran, espada ang aking bangka. Magpakasaya, magpakasaya. Sumpa, ubos na ang espiritual na lakas. Kasama ang batang ito. Hindi ko kayang tumakbo laban sa mga matandang halimaw na yon gamit ang 2 paa. Kailangan kong magtaya na lang. Hindi, wala ng oras. Kung hindi gumana ang iyong teknik, matanda. Kahit na maging multo ako, sisirain ko muna ang iyong bote ng alak. Zhang Xiong, gising ka, huwag mo akong takutin. Ganap na nauubos ang espiritu. Malawakang nasira ang mga meridyan. Pati ang pinagmulan ng dugo ay nasunog na ng kalahati. Pareho namang nasa yugto ng Yuanying. Paano siya napilitang umabot sa ganito? Ay, ang kaunting pinagmulan na naipon ko. Mauubos na naman ito. Buwisit na Zhang Xiong, hintayin mong gumaling ako. Kung may lakas ng loob kang hindi ako bigyan ng masarap na pagkain. Walang katapusan ang usapan natin. Lene. Sa wakas, nagsimula na ang malaking seremonya ng paggalang sa mga ninuno ng Jushin Zongming. Isang hininga, nagiging 3 purong nilalang. Isang apoy na walang kapantay. Basta't makapasok sa lihim na lugar. Ang mga kamangha-manghang regalo na iniwan ng mga ninuno. Akin na lahat ng ito. Hahaha, sandali lang. Hindi tama. Kahapon, sobrang grabe ng sugat ko. Bakit ngayon wala na akong nararamdaman? Pati ang lakas ko mas lumakas pa. Hoy, 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 Zhang Qiong, ano bang iniisip mo? Ako ang nagligtas sa'yo. Sasaluhin kita, isang asong lupa na hindi makalakad ng maayos. May ganitong kakayahan. Huwag mong gawing mataas ang iyong sarili. Ikaw ang tunay na asong lupa. Pati buong pamilya mo ay mga asong lupa. Ako ay... Sige, hindi na kita pinapahirapan. Walang kahit anong multo sa lugar na ito. Kung wala ka, wala nang iba pa. Sige, sabihin ko kung anong ginawa kong sakripisyo para mapanumbalik ka. Para sa'yo, anong halaga ang ibinigay ko? Yenen, wala naman masyadong. Yung tipid-tipid kong enerhiya na naipon ko. Nawala na lang ng biglaan. Binibilang ko pa nga ang mga ganitong gastos sa maliit na notebook ko. Kung hindi mo ako dadalhin sa lihim na lugar para kumain ng marangya, sasaktan kita. Ayos, ayos, ayos ang mahiwagang gamot ng aming guro. Sapat na para patayin ka, maliit na halimaw. Lene, yung itim at ginto na balabal ay galing sa maskarang matandang nilalang. Paano siya makakapunta dito? Paano mangyayari to, Zhang Xiong? Yung halimaw na yon, sa kanyang presensya lang, pinasuko na ako sa batong asul. Paano magiging siya ang walang kwentang utusang ito? Hindi ito possible. Siguradong nagkataon lang ito. Baka nakuha lang ng hampas lupang iyon ang parehong damit kung saan-saan. Nagpapanggap lang siya. Haha, kanina muntik pa akong matakot sa walang kwentang ito. Uy, hindi ba ito si basurang Zhang Xiong? Ngayon, medyo bago ang suot. Hindi naman siya nag-isip na dahil lang sa suot na itim, ay akala niya ay siya na ang Diyos ng araw. Narinig ko kagabi, nagtagal siya kay Shijiruya ng halos buong gabi. Hindi naman niya tinitingnan kung ano ang kanyang kalagayan. Akala niya ba, basta makapagpalit ng balat ay makakalipad na siya. Talagang naglakas loob siyang pumunta. Shiji, nandito na ako.
Bakit ngayon lang? Malapit na magsimula ang seremonya. Ate, hindi ba't umaakyat ako ng bundok? Saan ka pa makakahabol sa bilis ng iyong paglipad? Ate, kung sinabi mo lang kanina. Sumakay na lang ako sa iyong espada. Ayos na yan, tingnan mo ang mga tingin sa paligid. Kung sinamahan kita sa paglipad, hindi ka ba nila babalatan ng buhay? Mga bata, magsisimula na ang pagsubok sa gitna ng pagsubok. Sa gitna ng pagsubok, kapag mas marami kayong napatay na ilusyonaryong espiritu, mas maganda ang biyayang matatanggap nyo kapag nag-alay kayo sa rebulto ng ninuno. Kung mapunta sa walang pag-asang sitwasyon, sumigaw lang ng labas para maligtas ang buhay nyo. Opisyal nang nagsimula ang seremonya. Sumama kayo sa akin para magbigay galang sa ating ninuno. Lahat ng mga disipulo pumasok agad sa lihim na lugar. Pumasok agad sa lihim na lugar. Ate, yung bote sa kamay ng ninuno, totoo ba o peke? Pwede bang nakawin yun? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Iyan ay isang anino ng sinaunang banal na kasangkapang Tianping. Bilis, umalis na tayo. Wow, ang ganda naman. Kung ihawin at kainin ito, siguradong masarap. Hawakan mo muna ito. Para hindi ka mawalan ng lakas. Baka sa huli, wala kang maialay na espiritu ng immortal. Bilis, bilis, bigyan mo ako ng isang kagat. Hindi ito pwedeng kainin. Ito ay isang ilusyon na gawa sa espiritual na enerhiya. Pagkalabas natin sa lihim na lugar, pwede natin itong ipalit sa mga kayamanan. Mag-ipon tayo ng kaunti pa. Kapag nakalabas na tayo, ibibigay ko ang gusto mo. Ay, saan ka pupunta? Zhang Xiong. Tingnan mo, ako mismo ang nakahanap nito. Pumunta ako, hindi ba't sinabing ito ay ilusyonal na enerhiya? Ang bagay na ito ay talagang kayang ma-absorb. Hindi maganda, dumating na ang mga masamang tao. Maraming masamang tao ang dumating. Paano nila ito nahanap ng ganoon kabilis? Zhang Xiong, ako na ang bahala sa kanila. Kailangan mong tumakas agad. Ganito pala ang pakiramdam ng umaasa sa iba. Bagamat nakakahiya. Pero okay lang ang pakiramdam. Zhang Xiong, palaging nakatago sa likod ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Lumabas ka rito at makipagduelo sa akin. Ang matatalo, kusa nang aalisin ang sariling kapangyarihan. Walang kwenta ka. May lakas ka bang tanggapin? Yetong, Zhang Xiong, dahil ako ito. Sa pangalan ko, wala kang karapatang galawin siya. Basta't nakatayo pa ako rito, ako si Liu Ruyan. Huwag mong asahang masaktan mo siya kahit kaunti. Sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. Pero hindi ako makikipaglaban ng solo sa'yo. Makikipaglaban ako sa inyong lahat. Anong ibig mong sabihin? Napakasimple ng ibig kong sabihin. Kayong 50 nasa antas ng Jindan. Dagdag pa ikaw na bagong tagumpay sa Yuanying, sabay-sabay kayong sumugod. Hahaha, hindi ako nagkakamali, di ba? Wala kang kahit anong kapangyarihan at gusto mong makipaglaban sa amin. Sapat na ito para durugin ang mga maliliit na sekta. Akala mo sino ka? Isang atake lang, sapat na para sa'yo. Suso ng Snow Domain, kainin mo siya. Sayang, wala kayong pagkakataon. Sinig ng espada ng Sansinukob. Hindi ito possible. Ako ay isang ganap na Yuanying na makapangyarihan. Paano ka maaaring nasa simula pa lamang ng Foundation Establishment? Ito ba ang taong hindi makakuha kahit ng merienda? Gaano ba kalalim ang kanyang itinagong lakas? Isang saksak ng espada, pinatay ang Yuanying. Ayos lang, hahaha. May ganitong pambihirang sword cultivator dito. Panahon na para umangat ang Yin Yang sect. Nakikita ko na ang batang ito ay may pambihirang potensyal. Sa matagumpay na pagbibigay, nag-trigger ng 1-0 beses na biyaya. Ibabalik ang 1-0-0-0-0. Piraso ng espiritual na kristal. 1-0-0-0-0 piraso, sapat na siguro iyon. Mukhang ito ang unang beses na may nakapag-ipon ng mahigit 1,000. Talagang nakaka-excite. Sa wakas, nakuha na ang gantimpala. Umalis kaming dalawa sa lihim na lugar. Diyos ko, ang liwanag ng mga ninuno ay kayang magdala ng tao sa ere. Ano kaya ang may papalit niya sa mga pambihirang bagay? Dahil ito ay dugo ng mga nakaraan. Ngayon ay ipinagkakaloob sa iyo ang walang kamatayang katawan ng Diyos at demonyo. Nakaunawa ng daan sa loob ng libu-libong taon. Sa wakas ay natapos na. Lahat tayo ay nag-aalala para sa iyo.
Ikaw na lang ang natitira. Mayroon pang siya. Si Jinbao ay nag-aalala din para sa'yo. Tama, tama. Ako ay labis na nag-aalala. Sige, ang natitirang mga disipulo ay ipagpatuloy ang panalangin. Zhang Xiong at Li Ruyan, sumama kayo sa akin patungo sa pangunahing templo. Zhang Xiong, talagang nagulat kami sa iyo sa pagkakataong ito. Tama, nagkaroon kami ng tunay na kianlong sa aming yinyang na sekta. Hahaha, Zhang Xiong. Nakikita ko na hindi lamang ikaw ay may pambihirang talento, kundi mayroon ka ring natatanging katangian. Sa murang edad, naiintindihan mo na ang pagtatago ng iyong kakayahan. Nais kong tanggapin ka bilang aking paboritong disipulo. Tinatanggap ka sa hukuman ng batas. Sa hinaharap, maghahatol ng makatarungan. Huwag mag-alala sa mga yaman. Ang mga upuan dito sa bulwagan ay sobrang hindi matibay. Kailangan na talagang palitan ng kapatid na guro. Si Ginoong Kalbo. Si Ruyan ay sa wakas isang disipulo ng Luyang Pi. Kailangan mong maghukay ng isang Zhang Xiong. Kailangan mo ring tanungin si Lin Xianzi, hindi ba? Bakit ko siya kailangang tanungin? May karapatan ang bawat disipulo ng bawat tuktok na pumili ng guro. Ibig mo bang sabihin na lahat ng disipulo ay dapat magpaturo sa kanya? Ano, hindi na ba ako makakatanggap ng mga tao sa aking hukuman? May sinabi ba akong hindi tatanggap? Hindi ko rin naman sinabi na hindi kayo pwedeng mangagaw. Bakit ganyan ang hitsura mo ngayon? Sino ba talaga ang natatakot mangagaw? Ako ang magpapasya kung tatanggapin o hindi. Narinig ko na si Zhang Xiong ay may wind attribute na heavenly spiritual root. Hindi pa ako mismo nakapag-verify. Kung makumpirma, ano pa bang matuturo ninyo sa kanya, kayong matatanda? Lumapit ka. Sige na. Huwag kang gagalaw. Totoo ngang may likas na ugat ng hangin siya. Malakas ang kanyang enerhiya at dugo. Sa kanyang dugo, may buhay na kahit ako'y hindi kayang arukin. Tama, isa siyang napakagandang binhi para sa pagsasanay. Ruyan, dati pinili mo siyang maging kapareha sa espada. Akala ko noon, nabaliw ka na pero ngayon mukhang tama ang iyong pagpili. Wala akong kahit anong paningin. Noong una, siya na lang at isang tagahanga. Hindi ko pwedeng piliin ang isang aso, di ba? Pero sa tingin ko ngayon, parang nakakuha nga tayo ng isang yaman. Zhang Xiong, napag-isipan mo na ba? Sa aming lugar, maraming pagkakataon para makapaglingkod. Kapag nagsagawa tayo ng misyon, makakakuha tayo ng magagandang resources. Iyan ang mga bagay na makukuha ko kapag sumunod ako sa matanda. Mas marami ang makukuha dito kaysa sa nakuha sa peak ng langit. Bakit mo ako pinapanood? Naghihintay ka ba na bigyan kita ng daan? Dito sa peak ng langit. Maliban sa paminsan-minsan na pagtuturo sa pagsasanay, wala kayong masyadong dapat gawin. Mag-aral na lang kayo ng mabuti. Wala kayong masyadong dapat gawin. Ayos ito. Maraming salamat sa malasakit ng matandang leader. Ngunit ang disipulo ay labis na tamad sa kanyang kalikasan. Mas gusto lamang na magtanim ng mga halamang gamot at magpahangin. Kung araw-araw ay kailangan magtrabaho, takot akong hindi ko ito makakaya. Bukod dito, ang disipulo ay may malalim na damdamin para kay Shiji Ruyan. Nais lamang na makasama siya sa pag-aaral sa guro. Umaasa ako na patawarin mo ako, Ginoo. Ayos lang. Mukhang may puso ka pa. Bola-bola lang yan. Kitang-kita namang si Lin Xianzi ang pinakamaganda. Siyempre siya ang pinili dahil sa kanyang magandang katawan. Tumahimik ka. Walang kinalaman sa'yo, huwag kang magkalat ng chismis. Sister Ruyan, tulungan mo ako. Binbuli niya ako. Hahaha, na. Talagang wala akong kagandahan tulad ni Lin Xianzi. Walang paraan para makuha ang atensyon ng mga batang disipulo. Hahaha, kung patuloy ka sa mga kalokohan mo, hindi kita palalampasin. Sige, dahil nakagawa na ng desisyon. Pagkatapos mong maayos ang lahat, pumunta ka sa tuktok ng Luoxia Peak at hanapin mo ako bilang guro. May regalo ako para sa'yo. Sige na. Huwag ka nang pumunta sa masamang bahay na yon. Mula ngayon, dito ka na maninirahan sa aming bahay na may peking pangalan. Ito rin ay kaunting ari-arian ng pamilya Liu sa sekta. Hindi ito maganda, di ba? Isang bagong disipulo lang ako, nakatira sa ganitong magandang lugar. Baka may mga tao na nagbubulungan sa likod ko. Ano nung sinasabi nila tungkol sa'yo? Sinasabi nilang umaasa ka lang sa iba. Iyan umaasa lang ako kay Li Ruyan. Mas mabuti na yon kaysa sa'yo, na lagi mong tinititigan ang mga matatandang maganda ang katawan. Tama ang sinabi mo, ate. Bahala na ang iba kung ano ang gusto nilang sabihin. Ang pag-asa ko, sigurado na ako.
Ang mga utos ni ate ay batas para kay Zhang Xiong. Sige na, pigilan mo na ang pagpapakabait dyan kahit nakinabang ka na. Yung ngiti mo, halos umabot na sa batok mo. Naghihintay pa si Master sa atin sa tuktok ng Luoxia Peak. Ngayong tinanggap mo na, sumama ka na sa akin ngayon. Nakita mo na rin ang ugali ni Master. Nakaabot na ako, wala nang makuhang regalo. Baka isipin niyang itutulak kanya mula sa tuktok. Hindi dapat maliitin ang regalo ng guro. Ate, hintayin mo ako. Bakit ang bilis mong tumakbo? Hindi ka na makahina ng maayos. Mukhang mainit ang threshold ng guro para sa'yo. Sige na, Zhang Xiong. May isang bagay ako dito. Sakto ito sa likas mong mahilig gumala. Ito ay isang mid-grade na spiritual treasure. Ang Purple Cloud Wings ay kinuha mula sa Black Flame ng Yuaning Stage. Ginawa mula sa buhay na kaluluwa ng Purple Cloud Eagle. Kapag parehong pakpak ay kumilos, kaya nitong tumawid ng daan-daang kilometro sa isang iglap. Hindi alintana ang karaniwang mga formation. Ang apoy ng mahika sa gilid ng balahibo ng barrier ay kayang hiwain na parang tofu. Ang proteksyon ng kaparehong antas na kultibador. Kapag pinagsama sa katawan, hanggat hindi ka lubusang namatay, kusang sisipsip ito ng espiritual na enerhiya para gamutin ka. Gamitin mo ito para sa kaligtasan mo. Maraming salamat, Guro, sa biyayang ito. Mahal na Guro, napakamahali ka. Sinasabi na kayo ay magkasama na bilang magkapareha ng higit isang buwan. Nakapag-eksperimento na ang sekta sa ilang grupo ng pagsasanay gamit ang yin-yang at qigong. Bakit tahimik kayo? Alam ng Guro na kayong mga kabataan ay puno ng sigla. Ngunit ang pamamaraang ito ay mapang-api. Huwag na huwag itong isagawa ng higit sa isang beses sa isang araw. Kung hindi, mawawalan kayo ng pundasyon. Kung kayo ay labis na naguguluhan sa kasiyahan. Huwag na, Guro. Hindi pa kami kailanman nakapag-ehersisyo. Isang beses sa isang buwan, hindi pa kami nakapag-ehersisyo. Si Zhang Xiong ay nagkamali sa kanyang pagsasanay. O may problema siya sa ganung aspeto. Walang problema, tiyak na walang problema. Guro, mas malakas pa ako kaysa sa mga halimaw. Hindi ito pwede. Bakit ka nagsasalita ng ganyan, wala namang sakit ang katawan? Bakit hindi kayo magkasama sa pagsasanay? Ang amin yin yang sect ay kilala sa loob ng 1,000 milya. Umaasa kami sa pagsasanay ng magkapareha para mas mabilis ang progreso. Libre ang pinakamagandang mga teknik mula sa sekta. Maging may mga speed dating events para sa inyo. Kayong dalawa, ang inyong mga espiritu ay talagang sayang. Ang mga bagay ay parang uso. Malamig ang ugali. Hindi ka ba parang kahoy? O hindi ka ba interesado sa iyong sariling mga prinsipyo? Kaya nang pumasok ka, nakatitig ka ng matindi sa akin. Guro, kami ay nagkakilala sa pamamagitan ng isang blind date. Wala pa kaming nabubuong damdamin. Hindi ba kayo pupunta sa maliit na gubat para maghawak ng kamay? Ang damdamin ba ay nag-aantay lang? Kahit ang ibang mga disipulo na may masamang kakayahan. Alam na ang sipag ay makakapagpuno sa kakulangan. Isang araw, 2 pahinga. Kayo, umalis na kayo. Mula ngayon, kailangan ng 2 pahinga tuwing 2 araw. Kung hindi, puputulin ko ang mga binti mo, umalis ka. Sundin ang utos ng Guro. Pupunta ako sa pamilihan para bumili ng Webbles. Maglilipat ng bahay mamaya. Babalik ako sa iyo mamaya. Kakayanin ang tungkulin ng Guro. Ayos lang. Dumarating ang ulan ng pagnanasa. Para sa isang paglalakbay muli. Ang putol na awit ang pinakamalinaw. Ang mga mata at kilay ay tila bumagsak sa panahon ng ulan. Para sa iyo, muling pinuno ko ang alak. Ganito ang tunay na buhay ng tao. Hindi ako nagpakasawa. Mabilis ang oras, mahirap habulin. Zhang Xiong, tumaas na ang buwan. Hindi ba sinabi mo? Gabi na, pupunta ako sa atik ni Ate Ruyan para hanapin siya. Isasama ko ba siya para matulog? Bakit nandito ka pa at nananaginip? Madilim na, tapos na, tapos na. Tapos na ang usapan namin ni ate na dapat ayusin. Hindi ko akalain na makakatulog ako ng mahigit. Magpatugtog tayo ng isang awit. Awit ng walang alalahanin. Sa puso'y maganda.
Ate, nandyan ka ba? Narito na ako para tapusin ang misyon. Kapatid Zhang. Nagsalita na ang dalaga. Walang bisita ngayong gabi. Ay ate, bakit ikaw pa ang nagbukas ng pinto? Hahaha, dalaga, ako. Ate, nandito na ako. Kanina ay nag-aayos ako ng estado sa bakuran. Para sa double rest mamaya, nag-ipon ng lakas. Kaya medyo natagalan. Nag-aayos ng estado. Nakahiga sa upuan, kumakain ng sunflower seeds mula sa paglubog ng araw hanggang sa pag-akyat ng buwan. Ate Zhang, kakaiba naman ang paraan mo ng pag-ipon ng lakas. Haha. Hindi mahalaga ang proseso. Diretso na tayo sa punto. Ang bawat sandali kasama si ate ay napakahalaga. Handa na ako. Halika na, ate. Huwag kang mahiyain, simulan na natin. Zhang Xiong, ano bang mga kakaibang bagay ang nasa isip mo? Ayusin mo muna ang damit mo. Ang double cultivation, hindi ba yun yung alam mo na? Bumili pa nga ako ng malaking kama. Tumahimik ka. Ang tunay na double cultivation ng yin yang sect ay ginagawa ng dalawang tao na nakaupo ng magkaharap. Magkaharap ang mga palad. Gamit ang malinis na espiritual na enerhiya, nagtutulungan sa pagdaloy nito. Sa buong katawan, yung sinasabi mo, ginagawa lang yun para mas maging epektibo. Ganito lang, nakapatong lang ang kamay sa kamay, hindi na kailangang gawin pa ang iba. Paano ka naging mahiyain dati? Akala ko pa naman. Huwag na sabihin. Ako rin, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makipag-double cultivation sa iba. Bago nito, hindi ko alam kung paano. Ganito pala ang tamang paraan ng King Sinju. CJ. Talaga bang wala nang ibang kailangang gawin? Hindi, iabot mo lang ang kamay mo sa akin. Isara ang isip, pakalmahin ang loob. Kung magulo pa ang isip mo, mag-ingat ka sa kamay mo. Lubos ng matatag ang kalagitnaang yugto ng Yuanyin. Ang teknik na ito, napakalakas pala. Putang ina. Ang dami ng espiritu ko sa tuktok ng Yuanyin, hindi pa sapat para sa mga puwang ng ngipin. Wala ka bang nararamdaman? Meron, bakit wala? Parang kaya kong patumbahin ang isang baka sa isang suntok ngayon. Sobrang kita nito. Masaya ang ating pagtutulungan. Tama nga. Ate, masyadong mataas ang bagay na ito. Hindi ito makatarungan. Nakaapekto ito sa aking mababang profile. Baka mas mabuti kung ikaw na lang ang gumamit nito. Ito ay isang mid-grade na espiritual na kayamanan na ibinigay ng guro. Nabaliw ka na, ibinibigay mo sa akin ito. Hehe, ako ay may wind attribute na spiritual root, kailangan ko ng mga pakpak. Ano, magiging tao bird ba ako? Itago mo yan para kung sakaling matalo ka sa iba. Mas mabilis kang makatakas. Ding, ibinigay ng host sa DAO partner ang mid-grade spiritual treasure na Purple Cloud Wings. Matagumpay na na-trigger ang daang ulit na critical blessing. Binabati ang host sa pagkuha ng ultimate DAO artifact na Void Thunder Shadow Wings. Kayang baliwalain ang lahat ng formation at barrier at makalipad ng libu-libong milya sa isang iglap. Walang sinuman sa parehong antas ang makakakulong dito. Ang galing talaga ng sistema ng paghinga nito. Tama nga, ate, palagi kang nag-ensayo sa bundok. Parang malapit ka ng maagnas. Bukas, bumaba tayo sa syudad ng mga immortal at maglibot. Ako ang taya. Ate, bakit parang naglalakad ka sa minahan ng mga bomba? Masyadong mabigat ang enerhiya ng mundo dito. Magkakahalo kaya hindi ako mapakali. Ate, ito ay tinatawag na apoy ng usok. Buksan mo ang bibig mo at tikman ang espesyal na manok na ito. Ayos na, masama ang labis na pagkain nito para sa pahinga. Kayo ay parang diwata na umiinom ng hamo. Ako ay isang taong kumakain ng lupa. Kaya't dapat kang pumili ng kaakit-akit, di ba? Ate, tara na. May isang tindahan sa harap na nagbebenta ng mga kakaibang bagay. Ang ganitong mababang kalidad na kwintas ay hindi karapat-dapat sa isang diwata. Paano ito magiging katugma ng pambihirang ganda ng diwata? Ako ang nakababatang Panginoon ng Blood River Sect. Kung ang diwata ng pag-akyat ay magbibigay ng pagkakataon, sumama ka sa akin pabalik. Sa gabing ito, ang sekta ay tiyak na magbubukas ng pintuan ng templo. Para lamang sa'yo. Tungkol sa iyong suot na pinakamataas na antas ng robe. Pero tanging makakasama lang ang diwata sa ganitong palengke. Kung may utak, umalis ka na lang ng tahimik. Nadumhan ang iyong espada. Dugo at sekta, di ba? Magbibilang ako ng 3. Kung titingin ka pa sa kanya ng masama, pipigain ko ang iyong enerhiya. Ipapako kita dito sa pangunahing kalye. Pag sindi mo ng parol, sabihin mo lang ng isang salita.
Ang paghiwalay ay nagdulot ng isang luha, malamig at mainit na pananabik. Sa panaginip, ang puting ulap ay umaawit ng isang awit. Ang ibong Oriole ang kumuha nito. Tanga. Uy, ate. Halika dito, tikman mo ito. Ito ang pinakamataas na uri ng mahiwagang gamot sa mundo ng mga mortal. Nakakagamot ng iba't ibang malamig at malapot na plema. Mas magaling kaysa sa mga mapait na pil ng pag-aayuno sa bundok natin. Mas malakas talaga. Talagang matamis. Ang galing ng mata mo, ate. Dengdeng, wala kang hiya. Sige na, ate, nagkamali ako. Dahan-dahan ka sa paglakad. Mag-ingat ka sa pagtapak sa laylayan ng saya. Ay, kapatid na guro. Agad na itigil ang iyong kapangyarihan. Mga ordinaryong tao lamang ito, mga mortal. Hindi sila mga mamamatay tao. Paano ka naman nahulog sa bitag ng kaunting asukal na yon? Na hindi mo na malaman kung sino ang mortal at sino ang nag-aaral. Hindi ba't dahil sa iyong pagiging walang hiya? CJ, ate. Sala ko ito. Sa susunod, hindi na ako mangyayari ulit. Ba? Ate, ikaw ay isang tunay na espada ng Diyos. Naniniwala ka pa sa mga bagay ng mga mortal. Ang simbolo ay parang uod. Sino ang makakapigil sa espada mo? Ang mundo ng mga cultivator ay puno ng panganib. Hindi ko inaasahan kaya niyang hadlangan ang mga espada. Ang gusto ko lang ay huwag kang maging masyadong takot. Huwag kang basta-basta sumugod sa unahan. Alagaan mo ang sarili mo. Sige, umuwi na tayo. Ay. Ate, bakit ka nandito sa tabi ko? Ipinapakilala sa iyo ni Zhang Seong. Ito si Jiboda, ang disipulo ng guro sa loob ng pinto. Sa kasalukuyan, nasa rurok ng Yuanying ang kanyang kakayahan. Nakilala na kita, kapatid na guro. Nakilala na kita, Zhang Shidi. Talagang isang bayani ang kapatid na guro. Sa nakaraang laban sa lihim na lugar. Kapatid na guro, ako rin ay nandyan. Talagang walang kapantay ang iyong lakas. May tulong ang junior brother sa misyon na ito. Siguradong magiging matagumpay ito. Mission. Anong misyon? Hindi mo alam. Bawat disipulo. Dapat gumawa ng isang misyon bawat buwan. Pero sa loob ng 5 taon na ito, wala akong natanggap. Noong ikaw ay naglilingkod bilang katulong, hindi ba't kailangan mong mag-submit ng mga halamang gamot tuwing buwan? Iyan ang iyong tungkulin. Oh, ganun pala. Naiintindihan ko na. Ano naman ang tungkulin natin sa pagkakataong ito? Mas mabuting si Ginoong G ang magsabi tungkol dito. Ganito. Ang saklaw ng aming sekta ay umaabot ng libu-libong milya. Ngunit kaninang umaga, may isang disipulo na nagdala ng balita. Sa pulo ng kamandag na 800 milya mula sa Guangdong, may isang lungsod. Doon, hindi alam kung bakit, may 2 masamang tagapagsanay. Nais nilang kunin ang buong bayan para gawing dugo ang mga ito, upang makalagpas sa pagbuo ng espiritu. Bilang mga miyembro ng tamang landas ng sekta, para sa mga ganitong tao, talagang nakakagalit. Na walang halaga ang buhay ng tao. Dapat talaga natin itong harapin ng walang pag-aalinlangan. Talagang dapat silang parusahan ng labis na sakit. Si Zhang Shidi ay puno ng integridad. Nakahanga ang aking kapatid na guro. Ipinasa ang bagay na ito sa ating punong guro. At pagkatapos ay ibinigay ng punong guro ang tungkuling ito sa atin. Ang ibig sabihin ng Supreme ng Falling Sunset Peak ay, hayaan mong dalhin ko ang 2 disipulo ng Yuanying, kasama upang ayusin ang bagay na ito. Kaya't narito na ako upang hanapin si Junior Sister Liu at ikaw. Teka, hintayin mo muna ang disipulo ng Yuanying. Hindi ako isang makapangyarihang Yuanying ah. Senior brother, baka nagkamali ka ng tao. Hahaha, huwag mo nang itago pa, Zhang Junior brother. Bagaman ikaw ay nasa lihim na lugar, ipinakita mo lamang ang iyong kakayahan sa tuktok ng pundasyon. Nakatago mo rin ang iba pang mga nakatatandang tao. Ngunit huwag mong kalimutan, ang ating guro ay isang makapangyarihang Diyos. Kung hindi ka kikilos, may tatago mo pa ito. Ngunit ngayon, okay. Kapatid, huwag ka nang magsalita. Naiintindihan ko na, mas mahalaga ang mga seryosong bagay. Kung mahuhuli tayo, magdurusa ang mga tao. Tama ang sinabi ng nakababatang kapatid. Sa unahan, 100 milya ang pulo ng kamatayan. Para sa kaligtasan. Tayo ay tumalon mula sa barko at lumipad gamit ang enerhiya. May masamang hangarin at labis na pagnanais. Nakita ko na. Ibinibigay ang buhay ng buong bayan para likhain ang ganitong dugo ng mga espiritu. Ang mga halang na ito. Pero mabuti na lang at hindi pa ito ganap na nabuo. Huwag na huwag siyang papayagang ubusin ang dugo sa ilalim. Kung hindi, kapag nalunok niya ang masamang enerhiya. Pagsasakatuparan ng Diyos, kailangan isama ang buong paligid sa libingan. Bakit mo ako tinitingnan? Masyadong mababa ang pamamaraang ito niya. Puro dugo lang ang kanyang sinanay.
Sayang ang daming esensya ng laman. Pumatay ng ilang libong tao para sa isang pirasong dugo. Kung ako ang nandyan, turuan mo akong gumawa ng mga elixir. Sige, subukan mong magsalita pa ng isa pang salita. Ngayong gabi, kukunin ko ang dugo at laman ng espiritu mong ito. Gagawin ko itong isang napakamasustansyang sabaw. Si kapatid na Jiboda ay sumusunod sa tamang landas at katarungan. Kung maririnig niya ang asal mong demonyo, matagal ka nang ginawang kasangkapan sa paglinang ng enerhiya. Mamaya, kapag nagkagulo, magtago ka sa likod ko. Kung magpapakasaya at mahuli, di ko na pakikialaman. Mga bayani, tulungan niyo ako. Sino kayo? Huwag makialam. Umalis na kayo dyan. Ikaw ang dapat umalis. Sa lugar ng Yin Yang Sect, gagawin mo ang ganito. Sawa na sa buhay. Iyan, ang mga mula sa Yin Yang Sect ay dumating agad. Kaya kong pigilan siya. Kayo, magmadaling sirain ito. Huwag hayaang mabuo ang dugo niyang elixir sa formation. Siya ay alay bilang sakripisyo. Hi si Zauki. Ang sama. Ang enerhiyang ito. Hindi siya tao. Isang demonyo, siya ay tao, siya ay demonyo. Ang tumutulong sa ating pinuno ay mabuting demonyo. Huwag mag-aksaya ng oras, bilisan ang pagbukas ng shell. Hindi pwede, masyadong matibay ang malaking hanay na ito. Talagang hindi ko alam kung gaano katagal inihanda ng matandang ito. Sobrang malas talaga. Kayo dalawa, umatras kayo ng kaunti. Bigyan mo ako ng pagsabog. Walang paraan, maliit na bata. Dahil pinili mong mamatay, huwag mo akong sisihin. Bilisan mong sirain ang formula. Hindi na kayang tiisin ng batang iyon. Ito ay orihinal na inutusan akong gawin para sa iba. Isang dugo na pil kapalit ng 50,000 espiritu ng bato. Dati ay maayos ang lahat. Ngunit ngayon, ganito na. Hindi ko na ibebenta ang dugo ng Dan. Mali, kailangan niyang refine ang dugo ng Dan para makalampas sa pagbabago ng isip. Agad, pigilan siya. Zijinbao, tingnan mo ang kondisyon ng sugat ng batang babae. Huwag siyang hayaang mamatay. Ha? Hahaha, akala ko'y madali lang palang magtagumpay gamit ang dugo ng Diablo. Hindi nakakapagtaka na ang mga mapagkunwaring hipokrito ay nangangarap ng bagay na ito. Nakakainis, ako ngayon ay isang makapangyarihang tagapagbago. Kayo, tatlong maliit na yuaning ay dapat nang sumuko. Yere, hindi na pwedeng magpabaya. Nakalampas na sa panahon ng ulan. Ako'y maghahanap para sa iyo sa hangin. Mukhang nagkukunwari kang mabait, ha? Yung batang iyon, isang saksak ko lang, tiyak na magiging sugatan siya. Hindi ka man lang nagkaroon ng malubhang sugat. Ang tibay mo, parang may kapangyarihan ka. Kung maihahasa mo pa ang katawan mo, magiging espesyal ka. Siyempre, mas masarap ang lasa niyan. Hahaha, mag-ingat ka at lumayo. Kasama mo ang mga pangako sa iyong pagising. Sa buhay na ito, handa akong mahalin ka. Hinding-hindi malilimutan. Nagsimula na ang mga pangarap. Malayo ang malakas na ulan. Hindi maganda. Kamusta ka? Hindi ako mamamatay, huwag mo akong alalahanin. Hahaha. Hanggang dito lang ang kayan nyo. Haha. Haha, ayoko na makipaglaro sa inyo. Bilisan nyo, umalis. May nakasalubong tayong baliw.
Pag-akyat pa lang, nag-apoy na. Dugo ang puhunan. Huwag magsiksikan. Tumakbo muna bago tumakbo. Yung direksyong iyon ay ang pagdating ng tulong mula sa sekta. Hindi ibang presensya ito. Nakakainis mga tao ng pamilya Ye. Sina Yikinhyun at Ye Lichuan. Mga nakatatanda, okay lang kami dito. Ito ay misyon na itinalaga ng sekta. Hindi magtatangkang umatake ang mga tao ng pamilya Ye sa ganitong pagkakataon. Maliban na lang kung papatayin nila tayong tatlo at papatayin ng walang salang. Ay, hindi ba't si Xiao Mei ang nakikipag-away sa ating young master ng Ye family? Ang swerte naman natin, ang swerte. Mga senior, ang pinakamahalaga ngayon ay mapatay natin itong demonyong nagbabalat kayo bilang espiritu. Tumahimik ka, batang paslit. Wala kang karapatang makipagsalita dito. Nasaan si Xudan? Yun dumating kayo masyadong huli. May kakayahan ang tatlong batang ito. Hindi ko sila kayang talunin. Kailangan kong lunukin ito. Dugo ng elixir, breakthrough sa Huashen elixir. Kayo ay magkakasama. Kayo ay mga kilalang sekta ng Yin-Yang. Kilalang sekta. Walang idea namin, na nakatapak sa mga bangkay ng mga insekto. Ano ang mayroon ang Yin-Yang Zone para makapagtagumpay sa mundo ng mga cultivator? Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga mortal na ito, bumaba ka na at samahan sila. Ang idea namin ay nanganganib na maubos. Para sa dugo na pil na iyong ginawa, ganito mo lang siya pinakain. Talagang napakalaki ng loob mo. Hey, ang malaking pader ng pamilya Ye ay nabasag na. Sa tingin mo ba, kaya kong labanan silang tatlo na nagpipilit? Isang yuanin na nasa rurok lang ako. At saka, ang bagay na ito, hindi ba para sa walang kwentang batang Panginoon nyo? Para maging gamot, talagang hindi ko maintindihan. Ang daming yaman na ibinuhos sa isang aso, dapat ay matagal na itong naitapon. Isang maruming asong ligaw ang may ganang magsalita laban sa batang Panginoon. Naghahanap ka ng kamatayan, gago. Tigil, huwag mo nang ipilit. Walang problema, pupunta na lang ako sa isang mas malalayong pulo. Maaari ko namang muling iproseso ang dugo para makuha ang elixir. Yun sana nga ay tulad ng sinabi mo. Kung hindi ko may proseso ang elixir pagkatapos nito, itong katawan na ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at isasagawa ang pagsasanay. Tungkol sa ngayon, unang durugin ang tatlong nakakainis na daga na ito hanggang maging laman. Gumawa ng isang pil na may buong patong. Mga mortal din. Kayong mga hayop ha? Mortal. Sinasabi mo ba ang mga basura sa ibaba na ginagamit para sa paggawa ng pil? Kapag may tao na nakapagtapak ng ilang langgam, magsasalita pa ba siya sa mga langgam o kikilos na lang? Naitala dito ang kanilang usapan kanina, Zhang Shidi. Ikaw ang pinakamabilis. Dalhin mo sila at tumakas. Ako ang bahala sa kanila. Tara na. Nagtaksil ang mga tao ng pamilya Ye. Pagpatay sa bayan ng Juming Island. Mabilis, tulungan nyo kami. Tatay, kuya. Tinutugis kami, tulungan nyo kami.